Go mo na. Sige. Siguro dun sa pagmamahal ko kay Georgia. Ayan, gagawin ko ang lahat para sa kanya. Kumbaga, doon po kasi sa kwento, sa backstory, nagmamahalan kami ng walang hanggan ni Georgia. Pero may mga nangyari na kailangan dapat na maghiwalay kami, ganyan. So, yung paraan para makabawi ako sa kanya, yung pagbalik ko, ayun, parang ginawa ko yun para sa pagmamahal ko sa kanya. Kumbaga, tinulungan ko siya para maghigante sa mga taong mag-isa kanya. And in reality naman, ganun din ako sa taong mahal ko. Gagawin ko lahat ng makakaya ko as long as buhay ako. Mark, ako yung sunod sa tanong mo, ako hindi ako makarelate dun sa role na ginapan ako dito. Dahil medyo, basta ano siya, hindi ako pero mas nakarelate ako kay Georgia. Yung pinupush ng Miss Georgia, hanggang sa nakagawa na siya, gagawa na siya ng mali dahil masyado siya inaapin. Yun. Pero yung role ko dito, hindi dahil sobrang hindi ako yan. Thank you very much, Thomas and Mark. We have a lot of energy in the web. For our next question, we have Sir Neil Ramos of Temple. And it's still up to direct din. And then, siguro for me, ito lang talaga. Everything else is fine. Yun lang. Okay. Feeling niyo ba nalimitahan din yung pag-arte niyo sa particular eksena ngayon? Bilang binigyan nga kayo ng limitasyon ng co-star, nakatulong yung mas better ba? Paano niyo tinake yung idea na yan? Siguro po, kumbaga, respeto na rin din kay Liam, diba? Kumbaga, syempre ako rin po, sa mga nakatrabaho ko na may mga ganun po kaming eksena, kinakausap ko po talaga, tinatanong ko kung ano restrictions nila, kung pwede pa silang hawakan sa ganito, or sa ganyan, pwede ko pang gawin sa kanila to. And kung ano po yung sasabihin nila sa akin, nire-respeto ko po yun. And wala pong epekto yun sa acting ko, sa gagawin ko po dun sa kanya. Kumbaga, I just respect her decision, yung restrictions niya, yun po. Herman. Ako po yung sunod po doon, whatever she ever, ako na-respect ko din yung kung ano gusto niya. Bago pa man umabot sa kung ano yung limitations and restriction, natanong ko na kung meron siyang restriction during the scene. Tinanong ko kay Direk, sabi naman sa akin, okay naman. Totally, I'm up with kung ano yung talagang ano yung hinihingi ng eksena. Bigay naman namin kung ano talaga yung kailangan ng eksena. Nabigay din yung niya, yung happy niya, para sa scene na kinakailangan. Okay. Maraming salamat po sa mga sagot niyo. Yun lang po. Thank you, Leo. Oh. Alright, up next, we have Alan Santor of Stars Photo Vids. Hi, Direk. Hi, everyone. Congratulations again. I'm here, Direk. Hi. Direk, my question is for you po. Bali, tanong ko lang, sa 32 years nyo in business, ano po yung advantage of doing yung mga ganitong klaseng Viva Max film compared sa mga ginagawa nyo before? Kasi parang, hindi ko naman sinasabing nag-enjoy, pero parang mas nagiging express yung sarili nyo doing yung mga ganitong bagay. Isa sa mga usapan namin kanina, Ian, sabi nga sa ang transition mo talaga, you were doing teeny bopper love stories ng teenagers, tapos bigla kang nag-Viva Max. Nahirapan ka sa transition, yun ang tanong na sa akin. Sabi ko sa kanya, alam mo kaya kung ginagawa yung dati, dahil yun yung available. And I wanted to become a director. So I accepted it because that was the available job and that was okay. I didn't look at it that way. So ang sagot ko sa iyo ay ito. Ang Selena's Gold is a very dating movie. That was my material when I was in college in the 80s. Which means, doon pa lang, iyon na talaga ang gusto ko. So hindi ako nagja-judge.
Di ba? Yun eh, yung meron akong affinity sa dating films that is a study on sex and violence, even when I was a student at the university. So, mas interesting siya sa akin. Hindi ibig sabihin hindi ko gusto yung ibang genre. Kasi nag-enjoy naman akong gawin siya. Nag-enjoy akong gumawa ng mga fantasy with the action superstars. Nag-enjoy akong gumawa ng mga love stories with all the now recognized dramatic actresses. But beyond, I worked hard to learn. Ito, I still worked hard to learn, but the process was more enjoyable. Kasi gusto ko siya to begin with, gusto ko yung ganun. Gusto ko itong genre nito. So it was never difficult for me. Parang fun siya sa akin. Fun. Lalo na nung the first one was my husband, my lover. There was one thing that I found weird, and I'll be very honest about it. Ano yung weird? Telling your actors, you know what, I need to do this scene, and can we rehearse without your clothes on? The very first time I said that was very, very difficult for me. Kasi parang, I grew up with women eh. Ang hirap sabihin nun eh, di ba? But then again, nagdi-discuss kami ni Ricky before the shoot. Sabi ko, Ricky, paano ko sasabihin na? Sabi niya, say it as it is. Because that is what is needed. So, the first time I did it, I said it, I realized that they accepted it as professionals. Okay, so it wasn't difficult anymore. Yun lang, nailang lang ako the very first time I said, okay, now can we rehearse without your clothes on? That was difficult. Yun nga, follow-up ko rin direct. Kasi parang ang second question ko sa inyo, parang mas madali bang, ay gano'ng kahirap or kadaling paghubarin at pag-activin yung baguhan? On your part, parang Ito ganyan. ang sagot ko dyan ah. Yung hirap para sa akin, kaya kong i-manage. But I will never take for granted the difficulty the actors go through when they disrobe. For the very simple reason, ito ang simpleng dahilan niya. Para magawa mo yan sa harap ng maraming tao, you have to put blinders on. Kailangan mo ng lakas ng loob to disrobe eh. Katawan mo yan eh, hindi yan madali. I-respeto, I recognize the difficulty. Yun yung una. Secondly, ituturo mo sa artista na kailangan honest ka sa puso mo and etc. Samantalang defense mechanism niya kung kailangan maglagay ng blinders para magawa nila mag-disrobe. There's a contradiction sa umpisa pa lang, di ba? So, we discuss, di ba, yung importanteng malinaw na pag meron kang ginawang trabaho, yakapin mo ito. That's why, two films ago, I did Call Me Alma, Jacqueline Jose was the co-star of Asi Acosta. Sabi ni Jacqueline Jose kay Asi, alam mo anak, ginagawa mo na rin yan, yakapin mo, kalingan mo. Andiyan na ikalingan mo, huwag mo na ikalingan mo kasi at the end of the day, ang mananakit ay kaling. Mahalagang marinig yon ng mga baguhang artista into this platform mula sa mga artista kaliber ni Jacqueline Jose. Kasi naiintindihan ni Jacqueline Jose ang kanyang, ang sinasabi niya. Sinasabi ko yun from a very ideal and theoretical point of view eh. At I'm sure nakikinig sila sa akin kasi ako yung director eh. Pero pag si Jacqueline Jose ay nagsalita na pinagdaanan niya at tingnan ninyo kung nasan si Jacqueline Jose, ang laking bagay nun para sa kanila. At para sabihin nyo ni Jacqueline Jose is a validation na may halaga ang pamumuhunan sa sarili mong sining bilang artista, anumang platform ang iyong sinimula. Walang judgment sa platform. Walang judgment sa genre. Ang tanging, the only barometer is yung husay ng puso mo sa paglalahad ng kwento.
we are all storytellers. And our responsibility is committing to the moment, committing to the message. That is my responsibility as the director, and that is the responsibility of the actors to commit to the moment, whatever that moment is. Because only when you commit to the moment will truth and sincerity come out. And at the end of the day, that is what matters. Not what you show externally, but what you show from within. At the end of the day, that is what will count. Thank you, Direk. Para kami na nag-lesson na. Tanong ko lang din kay Sean, saka kay Mark Anthony. Parang kayo kasi, parang pag may mga ganitong klaseng eksena, parang mas lugi yung babae compare sa lalaki, di ba? Kayo, how do you protect your leading lady doing yung mga intimate scene na make sure na hindi nagkakaroon ng overlap yung kanilang kumbaga yung respect na sa kanila? Dun sa mga ganyan eksena, wala namang pantay kung lugi man yung lalaki o yung babae. Kasi di ba, parehas kami committed dun sa trabaho niyo. And alam namin kung ano yung pinasok namin. So, hindi ko masasabing lugi yung babae kasi kami rin naguhubad yung lalaki, di ba? So, kapag may mga ganong eksena, sorry na wala akong tanong na. How do you protect your leading lady? Okay po, correct. Siyempre po, before and after the scene po, bago namin gawin yun, siyempre, talagang gino-over ko talaga yung partner ko kasi ayoko may ibang makakita kasi siyempre, iba rin po yung pakiramdam namin, di ba? Kapag maraming tao, yung pressure, basta po, iba, kapag nandun ka sa eksena, iba na yung mararamdaman mo. And, yung naramdaman ko po is palaging kailangan kong protektahan yung partner ko po. Kasi siyempre still babae yan, di ba? Dapat nire-respeto. And ayun po, just protect her sa lahat ng eksena. Thank you. Mark, Ako po, lumalabas yung magiging fan ko din. Yung, doon natin pinapakita yung blueprint na kung ginagawa natin ito natin, just Robbie Padilla, pinapakita yung lady niya, gano'n. So, katulad din pag yung damit, pag yung kuhalya, kunin, go the extra mile, extra measure para mag-inject man lalo dun sa actress. Yun po. thank you everyone. Congratulations. Nagdadagdag ako. Gusto ko yung ginamit ng word lugi. Meron ginamit yung isang kaibigan ko. Ibang sitwasyon, pero ginamit niya. Meron siyang isang sentence na sinabi na tingin ko applicable sa usapin na yun. Gusto ko lang i-share. Sa sine, walang lugi. Sabi niya yan. At naniwala ko. Sa sine, walang lugi. Okay po. Thank you po. Thank you for your